Tila Pinoy abroad ang ilang kababayan natin para kumita, pero hindi sila mga OFW kundi mga online seller na sa abroad nagtitinda. Tinutukan ni Von Aquino ang diskarte niya na posibleng pandagdag sa kita mo. Panahon ng pandemya nang mauso ang live selling ng mga halaman. Kung noon, sa bahay o garden lang sa Pilipinas nagbebenta ang live sellers. Ngayon, level up na dahil sa ibang bansa na sila nagbebenta. Tulad ni Lloyd Alasam na mahigit isang taon nang pabalik-balik sa Thailand para mag-live selling ng mga halaman. Limitado na raw kasi ang mga halamang na ibebenta nila sa Pilipinas, kaya diretso na sila sa importing countries. Ang daming naghahanap kasi ng mga rare plants para mabigay yung mga hilig nila. Nag-try kami na itry itong Thailand. Ang importer ng halaman sa Pilipinas na si Bea Clarice Cinco, sa Indonesia naman napiling mag-live selling. Iba din po yung mga hybrids na nandito sa Indo. Umaabot umano ang kita niya ng 100,000 pesos sa isang live selling niya. Pero ang malaking kita, may katumbas umanong pagod dahil kailangan matiyak na secured ang packaging ng mga halaman at permit ng mga ito. Dito, parang talagang kung makita mo yung mga seller nila, proud na proud sila kasi nga booming yung business kasi supported sila. Yung import and export nila maayos. Sa atin, sobrang hirap. Ayon sa isang e-commerce advocate, ang pagla-live selling sa ibang bansa, wala ring pagkakaiba sa mga nagbebenta ng produkto na galing sa ibang bansa. Pero dahil sa paglaganap ng online selling, ang competition ngayon is more of what makes you different from other live sellers. So magkahanap ka ngayon ng mga produkto na ikaw lang ang nagbebenta o ikaw lang yung may ganong klaseng access para kahit paano mas magkakaroon ka ng unique viewers o meron ka makakapture ng niche market. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras.